Rabbi sarah li sadri wa yansir li amri wa hlil uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd, my courtesy and respect to our leader here na kasama natin ngayon. Unang-una ang ating minister ng Ministry of Labor and Employment. At the same time, isa siya sa mga kinikilala nating Bangsamoro leaders sapagkat siya po ang chairman ng Moro National Liberation Front. At pasalamat tayo. Alhamdulillah, we are very lucky, we are very unfortunate sapagkat hindi sa lahat ng pagkakataon ay makakasama natin ang ating nire-respeto, ang ating ginagalang na Bangsamoro, isa sa mga Bangsamoro leaders. Maraming salamat so sir sa kinaangin ng kasya, so kinarepan ng kasya na inuna sa pila ko aaragan nila. Kaginayan ni manana, hindi po mantag ka sa mga sa kami manyawa, kapag ko na ginawa ko siya kami sa maya sa sector na civil society organization. Anyabong ba ng i-sector pagkakapang ko. Ikadua siya pagsukusukuran no, na-mention kayo na ito very fast. Ikida process, ina-implement. Sa niya ba TDIF niya, siya nakokit sa mole kagina so Director General niya ba si Dato Surab Abutasil. Tingnan hindi makakilasa kanina watabi niya ba o isabon na leader top 300 yaman ka ito si Commander Surab Abutasil, Allah yarhamu, na may mapanood ko kung baganay at kapatatagunod ko sa kanya kung tipo na estudyante ako na board member si yaman ni Dato Surab niya na nyanin nito famous sa kanya sa Wapkano Kawalonin, nabantugan sa kanin sa Wapkano, kilala mo sa kanin leader, kaya rapat kinabadog sa kanya sa Wap sa kagwapo ni na namasikan na di mo gyan siya na magaway sa niya bawatan ni na sokran dato sa kinagagan sa fast track sa niya ba nagadam ng mga pagali no mga taga-paratan no siya sa civil society organization iungayan no Bangsamoro government ungayan no chief minister sa naman na si Abdul Rauf Makapua kano mga sector siya nakokit sa kani Sir Minister Datong Muslimin Sema kasama ng samito ay nadjaba pa na instrumento akina gagkasyan tsukulanta noon so consultant at taga-paratan no sa guna mana si Sir Lito Paloso sir no salamat pagdalo at actually niya karakayan sa niya ba kuha na niya sir mga recipient na niya qualified recipient na mga member na LBO masikan aran siya na member kaya ginaaran proseso nila niya sa kinapamilya niya ni mana na qualified so daman qualified na nyata no panginingin na armo makatundog na sakita naman ang makatalima sa niya ba alimuan niya kaginapi dyan pansuuan di kong mga yugas na bedaretsan kapatanarin kagay man ito kaginang gabi kinoma ko mga alaw na huwa ko po sa Davao si ang meeting kami siya sa Committee on West Events na minapas sa kumuli kagay kaginagabi kinuli ko kinaganat ko ng mga alas 10 pasado na ng mga alaw na kinoma ko kaginang magamapita alhamdulillah. So LBO na we have more than 700 organizations and counting na yanin pinakamapuloy niya ba sir na so chairman tanong no Hali Al-Waqid yan si chairman engineer tungkol tatagan yabi pinaka highest policy policy making body na LBO yan so secretary general si Dr. Ombra gusto presidente namin sa mito napakapangani sa tutun kayo sa ganin sa maya sa Manila kagina aran equally important po pride na nanunasin niya ba ikina-confirm yun gusto mga pansya mga organization hindi nanunaw di ko sa kanong pamlabit
okay na aron mo siya mga special case pamana si kuanan to si Ustad Rahim. Yung ginagawa taon na gadatangiti ni kuana youth pinakamasla youth organization niya ba yung ipana niya ka across Philippines go Unipad kanini National President Unipad Unipada niya na abaga Canada go Middle East ang chapter yan, alhamdulillah. Nasiyaman na sa position naman na si kanini representative of Bangsamoro sa third party monitoring team. Anyabay pagtiyakap sa agreement niya nito kapag kaya pag pirma sa exit agreement so government ng emailin na siya pa niya ba'y pagkakatulong. Gusto lang mo sa kita no siya, ikon sa kanong pamamitan. So yung mga kasama natin sa media, pasensya lang kasi ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon na makipag-engage. Medyo ilang buwan na rin tayo nakaupo. Alam ko karamihan sa inyo mayroon kayong tampo sa akin. Dahil ang dami ninyong gustong mag-interview. So alhamdulillah, nandito tayo. So yun, pasensya lang kasi sobra kasi ang hectic yung life natin sa ngayon. So ito yung buod ng aking speech. Ginawa ko siya, sinulat ko na lang para hindi siya masyado magtagal kasi baka mas marami pa masabi ko kaysa So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today marks another meaningful step and shared vision to uplift the lives of our people. The ceremonial releasing of funds to qualified civil society organizations under the Bangsamoro Rural Employment and Entrepreneur Development or BREED program of the Ministry of Labor and Employment, MOLE, funded through the Transitional Development Impact Fund 2025 that was supported by our Honorable Chief Minister Abdul Rauf Makakua through our beloved Minister Dato Muslimin Sema. This occasion is more than a ceremonial handover. It is a testament to our commitment to empower communities, create livelihood, and strengthen grassroots leadership. Civil society organizations are vital partners in nation building. They understand the needs of the people and work tirelessly to bring solutions closer to them. As your member of the Parliament, na magtatapos na po yung aking termino ngayong darating na October dahil magkakaroon na po tayo ng election, no? I have made it to my duty to address both urgent and long-term development goals. I have authored and supported resolution on pressing issues, delivered privileged speeches on matters of local, national, and international importance. Ito po kasi yung pangunahing mandato namin sa legislation at mga pagkaroon ng privileged speech, pagpasa ng resolution. So alhamdulillah, medyo marami-rami rin po tayong nagawa doon. And work to advance key legislation measures such as the Bangsamoro Civil Society Organizations Engagement Act of 2025. Alhamdulillah, so far, may tatlong consultations na lamang po tayo na dapat gawin dahil nagkaroon na po tayo ng series of consultation in public hearing on that particular bill na gusto natin i-file next month. No? Hopefully, ito yung magiging legacy natin sa Parliament, itong Bangsamoro CSO Engagement Act of 2025. Next week yata magkakaroon na rin tayo ng another series of consultation dito sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and special geographic areas pagkat inuna natin yung sa island provinces. So, ayun po. Which will institutionalize CSO participation in governance, and the Salamat Hasim Boarding School for Boys Bill to provide education and moral guidance to our youth in honor of our chairman's mission.
So ito yung in-partnership natin sa Nabi, sana si Dr. Umra. Yung proposal natin na magkaroon tayo ng Salamat Hasim board school for boys. Alongside these legislative reports, I have launched programs that provide direct assistance to our people. So kahit pa paano, bukod doon sa legislations na mandate natin, meron tayong kahit pa paano ay nagawa na itulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Katulad ng BKS, in partnership with the Ministry of Social Services and Development, or MSSD, we delivered medical aid to indigent partners or patients. Meron ding sa ilalim ng BIHOG, in collaboration with the Cotabato Regional Medical Center and Bangsamoro Doctor Hospital, Deseret and Pisante Hospital sa special geographic areas, we ensure healthcare support for those in need. We have also extended aid to widows, senior citizens, orphans, and persons with disabilities, groups who are often among the most vulnerable in our society. Likewise, we continue to support our local cooperatives by working with a cooperative in social enterprise, CESEA, to provide financial assistance, such as the recent na meron tayo naibigay, naibigay na ba yung dalawang cooperative, qualified cooperative, under naman ito dato sa CESEA. Alhamdulillah. So, I think one of the qualified recipient of that assistance is not a member of the Ligo Bangsamoro organization. So, dito natin implement natin dito yung inclusivity na kung qualified ka, hindi mo kailangan magpa-member sa LGO if you are deserving. We have also so yun, this initiative together with the BREATHE program, ito ngayon, ang ceremonial turnover natin ngayon, o yung ceremonial payout bang tawag dito, rooted in one vision, to build Bangsamoro that is self-reliant, inclusive, and just community where no one is left behind. To our qualified recipients CSOs, I encourage you to use these resources wisely. Let today's assistance be the seed that will bear fruit in the form of stronger livelihoods, empowered communities, and lasting hope. Thank you very much to the Ministry of Labor and Employment under a good and able leadership of Honorable Minister Dr. Busling Insema for his commitment to implementing this program, and of course to our esteemed Chief Minister Honorable Abdurrauf Makakua for his steadfast support in making it a reality. With unity, sincerity, and collective effort, we will continue building the Bangsamoro that our people deserve. Pagpalain Bangsamoro, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, sir, for that inspiring and encouraging words. Okay, the next part is the message of our